Paano ka ngayon hahanapin ng pamilya mo, 'di ba? Ang nakakaalam lang mga kaibigan mo, mga ano mo, kamag-anak mo na doon ka nagtatrabaho, hindi ngayon alam ni gobyerno na kasama ka pala sa casualties na 'to. Ano ka? Ano lang, parang wala lang. Bigla ka na lang nawala sa sa lugar na 'yon. Yun. Kakatapos lang ng aking PTA meeting sa aking mga anak. Walang pasok ngayon ang mga bata kasi ito ka, mayroong PTA meeting. Nandito ako sa school nila. Yan yung school nila. Likod ng Maryland. She's doing good in school. My kid is doing good, so not bad. Pero, yun nga, malamig na talaga pero walang snow. Ang daming nagtataka. Bakit? December na, ganitong panahon dapat merong snow na bumabagsak. Actually dapat lubog na yung Brandon sa snow, pero wala pa ring snow. Pero yung lamig niya nagdo-double digit na. As in, mababa na double digit. Ngayon, okay lang, -7, pero yung feels like niya mataas. Mababa pala. Kaya nakakaano rin. Akala mo yung panahon lalabas ka, oy, hindi no, wala namang snow eh. Tapos paglabas mo, sobrang lamig. Tanginang yan. Pero ayos lang naman, okay pa rin. Pero makulimlim na lagi. Ito na yung pinakayo ko sa okay lang naman na nag-i-snow ganyan. Ayoko yung yung parang makulimlim lagi yung panahon. 'Di ba? Ang ngayon pagka makulimlim kasi parang nakakaano yan eh. Nakaka-depress yung panahon kapag yung ganitong itsura ng niya, parang madilim, tapos makikita mo pa yung mga dahon-dahon, wala nga dahon-dahon yung mga puno, tapos maulap, depressing yung itsura. Kaya ganitong mga time, yung mga temporary foreign workers natin, yung mga international students, ito yung madalas na ayaw nila na season. Kasi nga, alam mo yun, depressing eh. Tapos ka pa, malayo ka pa sa iyong mga loved ones, mga ganun. Kaya isa sa maitutulong natin sa mga nanonood sa akin, wag na tayong pag merong mga post about sa sa mga groups, about sa kung nakikita nyo meron kayong pina-follow na na naggagawa ng videos, wag nyo nang kokomentan ng mga yung mga harsh na words, harsh kasi yan nakaka-depress, nakaka-stress. Nadadagdag yan sa mental stability ng isang tao. Imbis na dapat tumulong tayo sa kapwa natin, huwag na tayo magdagdag ng problema sa kapwa natin. Yung mga hateful thoughts natin, itago na lang natin yan, natin yan, gawin natin yung positibo. Kasi wala naman mangyayari sa inyo pagka yung ganyan na kayo nang babash ng wag na tayong magganon. Yun lang kasi madalas ko nakikita sa mga pinapalo ko ng mga ng mga creators, pinapalo ko ng mga nagbo-vlog, may mga makikita ka ng mga comments doon na very hateful talaga, hindi mo alam kung ano yung pinanggagalingan. Nakakalungkot lang. Nandito na rin naman tayo sa nakakalungkot na usapan. Yung mga yung mga nasa Hong Kong, kawawa ilang buildings yung nasunog dahil sa apoy na yun. Parang 20-30 years daw bago uli nagkaroon ng ganong katinding sunog sa Hong Kong. Tapos as of this recording 180 na ang patay. Tapos marami pa yung missing. Alam mo yung pinaka-concern ko diyan sa sa sunog na yan, yung mga mga kababayan natin. Alam mo naman yung mga kababayan natin, marami diyan yung parang mga mga TNT, yung mga tago ng tago. Mga hindi sila documented sa Philippine Embassy, hindi sila documented sa Hong Kong kasi nga nagtatago sila, 'di ba? Hindi nila pinapaalam na na nagtatrabaho sila diyan sa Hong Kong, 'di ba? Yun yung kinakatakot ko. Maraming building 'yun. Tapos ilan lang yung sinabi na namatay, pero marami pa yung missing. Sino yung mga missing ngayon? Sino ngayon makakapagsabi na yung kasi usually yung government ang nag-ano diyan nagki-clear niyan kung sino yung mga nakatira diyan, sino yung mga casualties ganyan. Paano kung undocumented ka nga, 'di ba? Ang nakakaalam lang niyan yung mga
close relatives mo, friends, diba? Mga kaibigan. Yun yung masakit. Paano kung kunyari isa pala sa wag naman sana, no, sa mga nanonood sa akin, sabihin na natin baka yung isa sa kaibigan nyo, isa sa kamag-anak nyo nagtatrabaho pala dun sa building na yun, no? Hindi siya nakaligtas. O paano na natin ngayon malalaman kung kung isa siya sa nasawi, o kaya paano nyo malalaman kung sila ba kasama sa ganyan trahedya, di ba? Yan ang pinakamatinding risk ng isang pagiging TNT, yung mga tago ng tago, yung mga undocumented. Well and good, nagtatrabaho ka sa tinatamasa mo ngayon, di ba? Wala kang tax, wala kang yung cash job ka, nakukuha mo upfront yung pera mo, hindi ka namumblema nga sa pagbibigay sa gobyerno ng tax, di ba? Pero paano kung ganyan mangyayari sa iyo? Hindi lang yan, yung mga ganyan trahedya. Paano kung kunyari magkasakit ka? Lalo na dito sa Canada, napakamahal ng hospitalization pagka wala kang universal health card nila. Pagka hindi ka dito nakarehistro, kasi dito kahit temporary foreign worker ka, kahit pa ikaw ay permanent resident tapos citizen ka, meron ka ditong yung health card nila. Ngayon yung health card na yan, napakalaking tulong yan kasi lahat nga libre. Ay magsasabi na naman hindi libre. Oo, alam namin hindi libre, binabayaran namin ng tax to. Pero hindi mo out of pocket kukunin pagka kunyari ikaw nagkaroon ng problema, nagkaroon ka ng sakit. Pagka kasi sinasabi natin na sa Pilipinas naman yung ganyan. Sabihin na natin ganun nga nangyari, di ba? Pwede kang magbayad. Paano kung time na yun wala kang bayad? O kaya wala kang insurance. Kaya yung mga nasa Pilipinas pala, reminder ko sa inyo, kumuha kayo ng HMO nyo. Napakalaking tulong niyang HMO na yan. Sabihin na nating hinuhulugan mo lang yan, kinukuha yung maliit na katiting yung yung sa sahod mo yung HMO na yan. Pero pagka nagkaroon ka ng sakit, napakalaking tulong yan. Okay, hindi lang ikaw, para sa sa mga dependent mo, mga sa pamilya mo, sa parents mo, sa lahat. Basta maglagay kayo niyan ng HMO, mahalaga yan. Yun nga, yung sa sinasabi ko, yung balik dito sa sa pagiging OFW. 'Di ba yung mga ganyan? Mahirap 'yun, yung yung dito sa Canada, tapos wala kang health card. Naku po, magpa-check up ka nga lang, $60 ka agad Pag hanapan ka kasi yung card mo, o wala kang card, check up lang $60. Paano pa yung mismong paggamot mo, mismong gamot mo na bibilin mo? Kasi pagka may health card ka, libre yan lahat. Ganon din yung mga nangyayari sa ibang bansa. Hindi lang naman dito sa Canada. Kaya tapos ang pinakamatindi lang kasi talaga na yan, pagka ikaw undocumented TNT ka. Yun nga, pag may mga trahedya, paano ka ngayon hahanapin ng pamilya mo, 'di ba? Ang nakakaalam lang mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo na doon ka nagtatrabaho, hindi ngayon alam ni gobyerno na kasama ka pala sa casualties na to. Parang wala lang. Bigla ka na lang nawala sa sa lugar na 'yon. O paano ka ngayon ng iyong mga kamag-anak sa Pilipinas? Mas maganda talaga na sa mga kababayan ko. Hindi naman ako galit sa mga TNT, sa mga undocumented. Kumbaga nila yan hassle nila yan 'di ba? Kaya lang for your own safety pa rin. For your own safety, sa peace of mind ng mga pamilya mo sa Pilipinas, mga kaibigan mo, mas maganda na dumaan tayo sa tamang proseso. Iba kasi yung legal tayo na nagtatrabaho sa ibang bansa para ganyan pagka nagkaroon ng mga ganyang sakuna, well compensated tayo, di ba? Tapos alam ng pamilya natin yung mga nangyayari sa atin, di ba? Mga ganyan. Pero hindi ko baka sabihin niyo dina-downplay ko yung nangyari dun sa sa sunog sa Hong Kong. Nako, sobrang tindi ng sakuna na yan. Nabalitaan ko merong mga inaresto yung mga dahilan ng sunog. Hopefully magkaroon ng sagot kung sino man yan nagsimula niyan. Hindi ko na i-criticize kung ano man yung kung bakit naging ganun kalala yung sunog kasi parang halos lahat ng outlet na news yan ang balita kahit dito sa Canada, sa
local news dito, binabalita yung nangyari sa Hong Kong kasi devastating talaga. Sobrang tinding trahedya. Hindi yan yung nakikita mo lang na ordinaryong sunog. Multiple buildings yung natupok, tapos maraming namatay. Yeah? Ngayon, kung gusto niyo malaman yung detalye kung bakit naging ganun kalala, panoorin niyo yung mga news. Maraming mga may mga YouTubers pa nga na nag-a-analyze na kung saan nagsimula yung sunog, kung bakit naging gumrabe. Hindi ko inaano yung hindi ko na siya i-discuss kasi marami nga nagdi-discuss. Saka mas maganda yung mga expert, yung mga nagdi-discuss ng mga ganyan. Ang pinaka concern ko rito is yung mga kababayan natin na mga TNT, mga undocumented, kung gaano kalala yung mangyayari sa inyo kapag nasali kayo sa ganyang trahedya. Kung kayo walang dokumento, hindi kayo kilala ng gobyerno na nagtatrabaho diyan. Yun lang yung concern ko. Saka sana yung mga kababayan natin, hanggat kaya nyong dumaan sa legal, yun ang gawin nyo, no? Pero hindi ko naman hindi ko kinikriticize yung mga undocumented, mga TNT, kasi hassle nyo yan. Pero para sa akin, hindi ko siya pinopromote. More on sa mas legal, kasi mas legal, mas safe, mas maganda ang buhay natin, no? Yun lang yung sinasabi ko para meron tayong video ngayong araw na to. At kagahapon wala na naman, para nagiging every other day na naman ako video. Hindi na ako nagdi-daily vlog. Shit, vlogger. Yun lang, para papasok na ako dito sa malamig sa sasakyan. Nagpatay ako ng sasakyan na. Like, share, subscribe, yung mga alam yun yun. Sige na, paalam.